Praise God. Palakpakan po natin minsan pa ang Panginoon. Alam niyo po, kung tayo lang, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Pero pagdating sa Panginoon, walang matigas na puso, walang matigas na ulo na hindi niya kayang basagin at hindi niya kayang baguhin. Kaya to God be all the glory po. Minsan pa, palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome sa atin pong first Sunday ng atin pong pagsamba sa lugar po na ito. Gusto ko din pong i-welcome lahat po ng mga nasa online, saan man po kayo naroroong lugar at dako ng daigdig, ay samahan po kayong patuloy at katagpuin ng atin pong Panginoon. Are you excited to receive the Word of God this morning? Amen. Last month, pinag-usapan po natin yung pong able to live in the right way. Na kapag ka po pinili natin, hindi yung lakaran yung gusto natin, kundi lakaran yung tama, yung totoo, yung kalooban ng Panginoon, sigurado po, hindi kayo ang hahabol sa blessing. Kayo ang hahanapin at hahabulin ng pagpapala. Bakit? Kasi namumuhay po tayo sa katuwiran at pagsunod sa ating Panginoon. Kaya naman, ito pong month na ito, alam ko, yung katabi mo, ready na yan. Ang series po natin ay Able to Win. Ayan, may kakayanan ka na magtagumpay at mapagtagumpayan anumang hamon na dumating sa atin pong mga buhay. Taas po ang kamay ng mga mananagumpay dito. Dahil sa ginawa at natapos na ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo. He already won the battle on the cross of Calvary. Amen? So this morning, ay akin pong isi-share po sa inyo ang atin pong first topic for this month na pinamagatan po nating God will fight your battles. God will fight your battles. Kahit na nakatapos ka na ng light encounter, kahit pasabihin mo nagsiserve ka sa Panginoon, you are part of any ministry in the church, hindi po tayo exempted sa battles in life. Araw-araw lumalakad po tayo na para tayong merong target sa likod na may bilog na ganun at merong bullseye, may cherry na inaabang-abangan tayo po ng kaaway. We are all bombarded with challenges, trials, and difficult situation sa atin pong mga buhay. Can I hear amen? Bakit? Ang trabaho po ng demonyo kasi, nakawan ka ng kapayapaan. Nakawan ka ng kagalakan. May mga time, may mga lalapit sa inyo at sasabihin, papaano ka nakakasurvive? Papaano mo nalalagpasan? Papaano mo na-overcome ang lahat ng mga yan? Ano po ang ating isasagot? Kung may mga tao din na dumadaan sa mga ganyang klase ng atin pong mga pagsubok. Alam niyo po, wala po tayong ibang lalapitan when we are under attack. Where will you cling? Where will you hold on? Kanino ka tatakbo? Kanino ka lalapit? Wala pong iba kundi sa atin pong Panginoon lamang. Siya po ang ating matibay na sandigan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hindi po porke na nakakilala na tayo sa Panginoon. Hindi porke matagal na tayo sa Diyos. Tayo ay immune na. Exempted na sa lahat ng mga difficulties and challenges of life. Hallelujah. Gusto ko pong sabihin po sa inyo, even King David himself, dumaan po siya sa mga testings and challenges ng kanya pong buhay. Na-experience po ni David na napapalibutan po siya ng mga kaaway. Kanino siya lalapit? Kanino siya sasandal? Kanino siya huhugot ng lakas? Alam niyo po, David finds the strength to trust in God. At nalagpasan po niya lahat ng kanyang mga kalaban. I hope and I pray, anumang pong atake ang dumating sa atin pong mga buhay, financially, emotionally, physically,
tatayo po tayo at tatayo dahil ang lakas at tulong ay nanggagaling po sa atin pong Panginoon. Hindi ka ma-overwhelm, hindi ka masusurprise, hindi ka madi-discourage, hindi ka mag-give up, hindi ka titigil, hindi ka hihinto, sapagkat ang ating lakas at ang tagumpay ay nanggagaling lamang sa atin pong Panginoon. Can I hear amen? Hallelujah. Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo laging kasama doon sa parada ng mga mananagumpay na tinatawag ng atin pong Panginoon? You know, the Bible provides a tools for us to be strengthened and to stand up sa lahat po ng mga hamon ng atin pong mga buhay. Let's read Psalm chapter 62. Puntahan po natin verse 1 and up to verse 8. Panatag akong naghihintay sa Diyos, sabi po ni David. Napapalibutan siya ng mga kalaban. Maaaring napapalibutan siya ng mga problema. Tapos sabi niya, siya lang ang makakapag-save sa akin. Verse 2, kayo po. Siya lang. Hindi ka lang nakasandal sa pader. Ang Diyos ang ating matibay na sandigan. Siya ang matibay na muog na ating tinatayuan. Can you hear amen? Di nyo ba titigilan ang taong mahina? Para na nga siyang pader na malapit ng magiba. Ang gusto nyo lang, ibagsak yung taong marangal. Sa pagsisinungaling, diyan kayo masaya. Kunwari, binibless nyo yung tao, pero sa loob nyo, sinusumpa nyo na. And verse 5, tahimik akong naghihintay sa Diyos. Sa Kanya lang ako umaasa. Taas mong kamay kay Lord, kayo umaasa. Kaysa magreklamo kayo, magalit kayo, manlaban kayo, mananahimik ka sa paanan ng Panginoon. Bakit? Siya lang ang tagapagtanggol ko. At ang nagliligtas sa buhay ko. Sino po dito may karanasan kayo, pinagtanggol kayo ni Lord? Kaya minsan ang mga panalangin ng mga pastor, Lord, ipagtanggol mo po ang iyong mga anak. Samahan mo at iligtas sila. Bakit? Sapagkat siya ang matibay kong pader. Never akong matatalo. Sabihin mo sa katabi mo, never. Never kang matatalo. Amen po ba? Bakit? Kasi kayo naman ang bumasa. Verse 7. Mga kababayan ko, sabihin mo kapatid, lagi kayong magtiwala sa Diyos. Lahat ng problema nyo, taas ang kamay, may mga problema. Sa Kanya nyo daw ibuhos. Sino kaya magbubuhos ngayong umaga? Kasi bakit? Siya ang ating takbuhan. Ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng Kanyang buhay at makapangyarihang salita. Minsan papalakpakan po natin ang Panginoon. Totoo naman, hindi tayo exempted sa mga hamon ng buhay. At hanggat meron tayo niyan, sometimes iyan po yung nagpapabagal sa atin. Sometimes iyan yung nagpapabigat sa atin kung bakit tayo hindi maka-move on. Minsan paikot-ikot lang, pabalik-balik lang, parang walang katapusan. Kaya nga sabi ni David, tingnan niyo po yung verse 3. Sabi ni David dyan, how long will you attack? Amen. How long? Di nyo ba titigilan? Mahina na nga yung tao. Bugbog sarado na nga, dumaan na ang kabi-kabilang problema, dumaan pa ang bagyo, nalubog pa. Hindi nyo ba talaga siya titigilan? Nakaka-drain, nakaka-stress, emotionally, mentally, and sometimes you are exhausted physically. At ito po mga pangyayaring ito, hindi natin pwedeng baliwalain. Hindi natin po pwedeng i-ignore. Kasi bakit? Kahit si King David, naranasan niya po ito, na may mga time para siyang pader, naguguho na lang. Isang
Hampas na lang, buwal na yung pader. Gusto nang sumuko. May mga time ba sa buhay ninyo, parang sabi mo, Lord, parang di ko na kaya. Parang na akong malapit mabuwal. Parang hindi na ako makakapagpatuloy. Alam niyo po, nakita ko lamang po kay David, bakit siya mayroong mindset to win and to conquer every battles in life. Pinanghawakan niya po ito, and I hope and I pray, panghawakan din po nating lahat. Pagtatagumpayan mo ang lahat ng battles sa buhay mo, sapagkat una, David was a child of God. Yung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, kapatid, sapat na yon para mapagtagumpayan natin ang pagsubok at hamon sa atin pong mga buhay. Amen? Masaya po ba kayo? Sino po dito may magulang ka, hindi ka pinababayaan? At merong magsasabi, Pastor, hindi mo lang kilala yung magulang ko, pinabayaan kami. Kung may mga magulang na nagpabaya sa inyo, meron tayong Amang Diyos na nasa langit, kailanman hindi ka pababayaan. Sasamahan ka niya sa iyong buhay. Lahat po ng mga anak ni Lord, pumalakpak nga po tayo ng malakas sa Panginoon. Anumang pagsubok, anumang problema, hindi na mababago yun. Ikaw ay anak ng Diyos. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang anak ni Lord yan? Amen. Number 2, because David was a man after God's own heart. Alam niya, ang hahanapin niyang pilit at gagawin niya, ano ba, Panginoon, ang pintig ng puso mo? Ano ba, Panginoon, ang kalooban mo? Yun ang aking gagawin, yung magpapasaya sa puso ng Panginoon. And number 3, hindi lang siya anak ng Diyos, hindi lang siya tumitibok ang kanyang puso para sa Panginoon, but David was a man of faith. David was a man of faith. Hallelujah. The first thing we can learn in the life of David in the book of Psalm 62. Hallelujah. Ready na po kayo? Bakit siya naging mananagumpay kahit na sumadsad siya, kahit na nakaranas siya ng mga kabi-kabilang attack? He was surrounded by his enemies. Bakit siya nagtagumpay? Bakit na lumagapak na siya? Because of his sexual immorality and murder case. Bakit na natili pa din si David na nakakatayo? Number 1, because David's only source of health is no other than God. Kung meron kang kinakaharap, meron kang battles in life, good news, ngayong pong umaga na ito, ang pinagmumulan ng ating saklolo at ng ating tulong at ng ating lakas ay wala pong iba kung hindi ang ating Panginoon. Lagi yan. Babalik at babalik tayo sa totoong source ng lahat. Amen? Doon po sa binasa nating 8 verses, in Psalm 62, 4 times, binanggit at binanggit niya, siya ang aking tagapagtanggol. God alone. He is my only source, indicating that there is no one else He is turning to for help. Si Lord po ang ating nilalapitan. Marami pong salamat sa mga kaibigan. May mga kaibigan kayo. May mga kamag-anak. Marami pong salamat sa church family na ito. Pwede tayong maging source ng encouragement sa bawat isa. They are accountable to you. Tutulong po sila. Pero maniwala po kayo, hindi sa lahat ng pagkakataon nandiyan sila. Amen? Kay pastor, pag lumapit po kayo, kagalakan na po namin. It's our privilege na mapaglingkuran ang Diyos at mapaglingkuran kayo. Pagka po kayo lumalapit at nagpapapray, gustong-gusto po namin yan. Pinagpe-pray namin kayo hindi dahil birthday mo lang. Pinagpe-pray po namin kayo kahit hindi namin kayo nakikita. Amen po ba? Pero alam niyo po, kahit pastor man, kahit matagal man, na mananampalataya na, napapagod din. Can I hear amen? Nanghihina din. At minsan malapit na ding bumuwal. Pero buti na lang sa biyaya ng ating Panginoon. We are all human. We are all
limited. But the God that we serve is infinitely powerful. Saan ka lalapit? Saan ka pupunta? Limitado si pastor, tao lang. Kanino ka lalapit? Lapit tayo sa atin pong makapangyarihan Diyos. Diyan tayo huhugot ng lakas. Hindi lang tuwing linggo, araw-araw po ng atin pong mga buhay. Yes, napapagod. Yes, nanghihina. Yes, nanglulupaypay. But look at what Nehemiah chapter 8 verse 10 says. It says, "For the joy of the Lord is my strength." Ang kalakasan po natin ay natatagpuan at nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Lahat po na nangangailangan ng kalakasan ng Panginoon, palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Kagalakan po na siya po ay ating mapaglingkuran. And even in the book of Isaiah, chapter 40, verse 31, gusto ko po marinig ang inyong mga tinig. Basahin po natin. All together now, 1, 2, ready, begin. Tatakbo at tatakbo, lalakad at lalakad ka, gagawa at gagawa ka, definitely mapapagod po tayo. But those who wait upon the Lord, hallelujah, good news mga kapatid, God alone is the source of our hope. He alone is the source of our help. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Lapit lang sa Panginoon. David, kilala natin si King David. David was surrounded by lots of counselors. Lots of advisors. Ang dami po niyang tagapayo. Pero alam niyo, hindi doon kumapit si David. Si David, ang dami niyang mga past victories. Ang dami niyang mga tagumpay. Ang dami niyang mga labanan na napanalunan. Si David po ay full of wisdom. A man after God's own heart. Pero hindi siya doon nagdepende. Nag-trust siya sa Diyos. Nagtiwala siya sa Panginoon. At nagsasabing, Panginoon, sa iyo po nang gagaling ang aking lakas at tagumpay. Can I hear amen? Listen to this. Trusting in God is a developed skill. Hindi po yan overnight. Kailangan nadidevelop po. At pag na-develop po yung trust na yan sa Panginoon, pinakamalakas mo ma-develop niyan, it is not learned in the classroom. But natututunan po natin yan, sabi mo sa katabi mo, real time. Real time. Yung pagka wala ka ng pinaguhugutan ng lakas, ang dami mo ng mga pinagdadaanan sa buhay, ang dami mo ng mga battles in life, hallelujah, magta-trust pa din tayo sa atin pong Panginoon. Pakitaas nga po yung mga kamay-kamay dyan na, hallelujah, naka-real time ka. Lord, grabe ang pinagdadaanan ko ngayon, nalubog kami. Lord, ang daming problema, ang daming bayarin. Pero ang sabi po ng Psalms 20 verse 7, sabi dyan, some trust in chariots and some in horses. But we, Light Church family, we will trust in the name of the Lord our God. Diyan po tayo magtitiwala. Yung iba sa lakas nila, sa galing, sa abilidad, sa talino, wala pong masama doon. Galing po lahat yun sa Panginoon. Pero yung diskarte mo, pag wala ang Panginoon, wala ding mararating yan. Amen po ba? Hallelujah. Sino po dito nakaranas na po kayo, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon? Nung lumapit kayo, nung humingi kayo ng tulong, hindi po kayo tinalikuran. Kinupkup kayo, pinalakas, pinagaling, at sinamahan ng atin pong Panginoon. You know, it was 20 years ago. Naalala ko po, hindi ko makakalimutan, nung si Pastor Lisel po ay manganganak sa pangalawa namin pong anak. At nandito na po kami sa Pilipinas. At ang naging trabaho ko po noon ay dahil para ma-provide po yung mga pangangailangan, nag-jeepney driver po ako sa gabi. Tapos namamasada kami, biyaheng monumento hanggang Malolos po yan, MacArthur, magdadrive po ako.
Tapos alam mo, nung dumating na po ng mga anak na si Pastora Lizelle, ang minatabi na po ako noon, naka 5,000 na ako. So doon ko po siya dinala, pumunta po kami ng provincial hospital. At hindi ko po makakalimutan, habang naghihintay po ako dahil inadmit na po siya, nandun po ako sa may ilalim noong parang hagdanan kasi bagong gawa po yun. Lahat po ng mga may pasyente, nandoon lahat nakaupo. Natatandaan ko, graba pa po yun. Tapos may mga upuan, may mga kanya-kanyang dalang upuan. Ako po nakaupo na ganyan. Sabi ko, Panginoon, kung nag-provide po kayo noon sa amin, nung nasa Japan kami, magpo-provide din po kayo kahit nandito na kami sa Pilipinas. Nung araw po, wala pong maniwala po sa amin na galing kami ng Japan. Kasi po, ang puputi ko po namin, tapos ako po, may dala pa po akong camera noon, yung professional camera na Nikon. So, kaya ko naman po dala-dala yun kasi ready na po ako na ibebenta ko po yun pandagdag. Kasi sabi po ng hospital, cesarean po yung inyong asawa kasi yung panganay ninyo, cesarean. So mahirap na po siyang magnormal. So ako naman po, wala naman po akong magawa. Papitik-pitik lang ako ng camera na ganyan. Kinukunan ko yung mga nandoon. Pati po si Pastora Lizelle, pipicturean ko siya na ganyan. Tapos alam niyo po, bigla pong may lumapit sa akin habang nagpe-pray po ako. Sabi ko, Panginoon, kulang po yung pera namin. Ang sinisingil po sa amin, 35,000. Pero yung 5,000 po na ipambili ko na po noong mga, yung dextrose, yung gamot, kasi isisisarya na po siya. Alam niyo po, habang nagpe-pray po ako, pagka dilat ng mata ko, biglang may nakita ko dun sa harapan. Namukaan ko din siya. Sabi sa akin, may pasyente ka ba dito? Sabi ganyan, opo, meron po. Ano ang kaso? Ay, manganganak po si Mrs. Ganun ba? Sabi ganyan, ako ganun din, pero salamat kasi nakahingi kami ng tulong. Pumunta ka doon sa may bahay, doon sa may likod ng munisipyo ng Malolos. Ito yung address, ito yung ano. Ako naman, nagpunta naman ako. Alam mo, nung pagpunta ko po doon, hindi ko naman alam, yung bahay pala na yon, bahay pala ni Blas Ople. Yung dati pong senator at tiga Hagunoy, tiga Bulacan po yun. Siya pala merong tumutulong siya, may foundation. Ang pangalan po ng foundation, Lingap Mahirap. So talaga naman po, hindi ko man aminin, pero nahihirapan na po talaga kami ng mga time po na yon. At kailangan talaga namin ng tulong. Sino po nakaka-relate? Minsan nahihirapan din kayo. Okay. Alam niyo po, di pumunta ako doon. Pagpunta ko po doon, alam niyo, pumirma po sa isang papel, maliit lang, ganyan lang. Tinitingnan ko, Lingap Mahirap. Tapos may pirma. Tapos hanggang nakapanganak na po si Mrs., no? Dala ko na po ito, lalabas na kami. Alam mo po, nung lumalabas na kami, yung pong sa hospital, nung inaabot ko na po yung Lingap Mahirap na papel, kasi wala naman talaga kaming pangbayad, no? Sabi po nung sa hospital, Lingap Mahirap, ang puputi nyo. Sabing ganun. Tapos siyempre si Pastora Lizelle, di ba, parang Manilyn Reynes yan. Yung kilay niya talagang dire-diretso yung ganun eh. Naka-eskwala talaga eh. Sabi niya. Tapos dumating pa yung biyanan ko. Yung biyanan ko mukhang Annabel Rama. Tangos ng ilong. Tapos ito pa matindi, nung palabas na kami sa guard. Alam mo, pag mga Bisaya, mga mistisahin yan eh. Nung lalabas na kami sa guard, kasi check yung mga gamit namin, alam mo sabi nung guard, Lingap Mahirap. Sabi niya, puputinin niyo. Sabi gano'n, may camera ka pa. Bilhin mo, gusto mo. Sabi ko, Brad, huwag ka magalit kasi pabor lang ng Panginoon. Walang-wala talaga kami. Hindi ka man maniwala. Tulong lang talaga ng Panginoon. Amen po ba? Lingap Mahirap. May sumundo sa amin, may nagmagandang loob. Yung nagmagandang loob, tiga rito rin Santo Niño. Naka-expedition. Kulay silver. Bagong labas. Sabi ng gwardiya, ano ba naman yan, sir? Sabi, alam mo talaga, pakiramdam ko parang, sabi ko, Brad, huwag ka na magalit. Hindi amin yan. Kapitbahay lang. Sinundo lang kami. Kita mo naman, nag-tricycle kami, di ba? Brad, God bless you. Andiyan po ba kayo? Alam niyo po, nakalabas kami ng hospital, nakauwi kami at lahat. To God be all the glory. Sinagot po ng Panginoon ang pangbayad na yon. Gumamit
ng mga tao. Minsan ganun. At kung may mga time man na nakatingin ka sa tao at hindi ka natulungan, huwag sumama ang loob mo. Kasi ang totoong tutulong at sasaklolo sa iyo, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi ko po alam kung ano po ang inyong mga kinakaharap na mga challenges in your life. Hindi ko po alam kung gaano pong karami pong nakapalibot na mga kaaway para ikaw ay pabagsakin. Tandaan niyo po, God will use this very moment to show Himself that He is your powerful, that He is our provider. Pagkakataon natin yan para patunayan ng Diyos sa atin. At ako po, hindi po ako nagkukwento po sa inyo ng mga bagay na kwento lang. I am a living proof. I am a living testimony na pinatunayan ng Panginoon. Tayuan mo lang ang kanyang mga pangako. Sasamahan ka niya, palalakasin ka niya, at pagpapalain ka. Amen? Kaya nga, dineclared ni David, sinabi ni David in Psalm 62 verse 6, sabi niya, He alone is my rock and my salvation. My fortress, I shall not be greatly shaken. Tiningnan ko po yung greatly shaken. Ang nakalagay po sa original Hebrew meaning ay ang nakalagay unmoved. Hindi daw matitinag yung mga anak ni Lord na ang pag-asa nila ay ang Diyos. Sabi po, basahin natin sa Tagalog. Tingnan niyo po yung Tagalog. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan. Ang aking muog, hindi ako mayayanig. Amen po ba? Sino po dito pilit kang binubuwal? Pilit kang pinababagsak. Pero yung katabi mo, tapikin mo, sabihin mo, hindi ka mabubuwal, hindi ka mayayanig. Bakit? Sabi po ng Bible, no weapon formed against you shall prosper. You are a child of God. When we trust God completely. Hallelujah. Mananatili po tayo nakatayo kahit na sandamakmak na trials, troubles, enemy attacks, hindi ka po matitinag. Palakpakan po natin ang Panginoon for that. Si David, ganun din. Ang daming naninira sa kanya. Ang daming nag-i-spread ng lies. Ang dami pong mga attack against him. Pero hindi po natinag si David. Bakit? Alam ni David, ang Diyos ang kanyang kasama. At tayo pong lahat ng mga nandito, panatag na tayo kasi alam natin si Lord ang ating kasama. Number 2, tapos na po ako. Number 2, David realized and learned the power of silence. Pastor, meron bang power sa katahimikan? Ibang klase po yung silence na meron si David. Because silence in Hebrew word, it means domi. Pag sinabi pong domi, sabi mo sa katabi mo, domi, it means to be still, to wait, maghintay ka. It emphasizes na hindi ka man nagsasalita, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. Dinadaan mo sa katahimikan. Kaysa po magsalita tayo na magsalita, kaysa po tayo ay mabalisa, kaysa po tayo ay mag-doubt, manahimik po tayo sa paanan ng Panginoon. Silence can be a powerful spiritual discipline. When we learn to utilize it, when we learn to use it. Kaya nga po sabi ng Bible, tingnan niyo po, Lamentation 3:26. It is good that one should wait quietly. Wait ka lang. Pakitapik yung katabi mo sa wait lang. Darating ang tulong ng Panginoon. Bakit ako mangangamba? Bakit ako mag-aalala? Kaysa magsalita ako na magsalita, magalit ako. Lord, I will wait quietly. Bigyan mo ako ng kapayapaan sa katahimikan. Kahit na maingay, magulo, nakapalibot ang mga problema at mga suliranin. Okay lang po ba basahin natin sa Tagalog? Pinoy naman tayo eh. Isipin niyo po ang kausap dito mga Pinoy. Sabi verse 7 ng Psalm 37. Tingnan niyo po. Relax ka lang. Okay, tabi kami katabi sa relax. Hintayin mo si Lord. Huwag mong unahan, huwag mong madaliin.
Huwag kang ma-stress. Pag umaasenso ang iba, o pag natutupad ang masamang plano nila, huwag ka nang ma-stress. Relax ka lang. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Kasi bakit ka mai-stress? Bakit ka madi-discourage? May nakalaan na the best si Lord sa'yo. May nakalaan si Lord sa marunong maghintay, sa marunong mag-trust. May nakalaan ng Panginoon. Huwag natin po siyang madaliin. Amen po ba? By being silent, we are not worrying. But we know that God will fight for you. Merong Diyos nakakampi ako. Bakit naman ako mag-aalala? You know, to be silent doesn't mean you have all the answers. Or alam mo kung anong mga gagawin lahat. Pero alam niyo po, Panginoon, hindi ko man alam ang mga sagot. Hindi ko man alam ang mga nangyayari. Pero isa lang ang sigurado, alam mo at alam mo ang nagaganap sa buhay ko. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at ikaw ang Diyos na may kontrol ng lahat-lahat. Palakpakan nga po natin ang atin pong Panginoon. Kaya nga sabi ni David, we can turn to God. In verse 8, when you turn to God, you pour out your heart before Him. Because our God is our refuge. Amen? Hallelujah. Basahin po natin, if you are a part of God's family, your battles are His battles. Kung alam mo na ikaw ay bahagi ng household of faith, kung alam mo ikaw ay a child of God like David, a man after God's own heart, a man of faith, the battle is not yours, but the battle belongs to the Lord. Kaya nga po sabi sa Exodus, nung pong yung mga Egyptian army ay paparating na at takot na po yung mga Israelites, sabi po ni Moses sa kanila, Moses said to the people, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. Say today. For the Egyptian whom you see today, you shall never see them again. Verse 14, kayo po ang bumasa. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, ready, begin. The Lord will fight for you. Ipaglalaban po kayo ng ating Panginoon. Relax ka lang, kumalma ka lang, magtiwala ka sa atin pong Panginoon. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Don't go into the battle into a one-on-one fight with the enemies. It will drain you. It will weaken you. Lapit po tayo sa Panginoon. Ibuhos natin ang ating puso. Manahimik tayo sa Kanyang paanan. And we will find rest. We will find refuge. We will experience the safest place. And that's only in the presence of our God. Amen? Mga magulang at mga kapatid, being silent is an expression of our trust to God. Exercise it every day. Lord, hindi ko magagawa. Alam ko magagawa mo. Lord, yung hindi ko kayang ipagtagumpay at ipanalo, alam ko ipapanalo mo. Lord, yung mga obstacle na kinakaharap ko, hindi ko man kakayanin, mabubuwal-buwal na ako, nanghihina na ako. But there is power in silence, in the presence of our God. Can I hear amen? You know, when you are in a silent moment, it means you are pouring out your heart to God. You're laying down all the anxieties, all the worries. Kaya nga in verse 8, basahin niyo po ang verse 8. Sabi po ng verse 8, magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon. O bayan, ibuhos ninyo ang inyong puso sa Kanyang harapan para sa atin. Ang Diyos ang ating kanlungan. Amen?
Kaya po ba nating panghawakan yan? Magtitiwala tayo sa Panginoon, may bagyo man o wala? May labanan man na nagaganap sa lahat ng panahon. Tapat po ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. Pwede ba nating palakpakan ang ating pong Panginoon? And this morning, we will cast all our cares upon Him. And we will live by faith and not by sight. Hallelujah. Today, anuman pong battles, anuman pong situation, maybe you are surrounded by lots of attacks and enemies. Financial, physical, mental, emotional. Basahin niyo po ito. While we are in the battle, gawin mo na ito. Visualize your victory. Because God doesn't lose a battle. Tingin kayo dito. Walang draw. Walang talo. Jesus Christ won the battle more than 2,000 years ago at the cross of Calvary. Kaya lahat po ng mga nandito, na mga anak po ng ating Panginoon, yes, Lord, maybe I am surrounded with difficulties, struggles, discouragement. Pero ngayon, Lord, binivisualize ko na. Ikaw ang aking lakas, Ikaw ang aking kasama, Ikaw ang aking tagumpay, at Ikaw ang aking kapayapaan. Hindi pa natalo si Lord kailanman sa lahat ng laban. At Ikaw, kasama ka sa parada ng tagumpay. Lahat po tayo able to win because of the finished work of Christ on the cross of Calvary. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Tatayo po tayong lahat. Hallelujah. We praise your name, O God. Ito na po yung umaga, ang pagkakataon na po natin na Lord, sasabihin natin na Panginoon, ako po ay huhugot ng lakas sa iyo. Nanghihina po ako. Ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang aking tagapagtanggol. Mga magulang at mga kapatid, hindi ko man po alam ang inyong pong mga pangangailangan. Hindi ko man po alam ang inyong pinagdadaanan. Let's cast all our cares upon Him, for He cares for you. Hallelujah. Can we lift our hands to the Lord as a sign, the Lord? I need your strength. You are the source of help, hope, joy, strength that comes from you. Kinikilala po namin na kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Yakapin mo po ang iyong mga anak. Palakasin mo ang mga nanghihina. Ano man ang mga panalangin po nila. Nakatayo po kami sa matibay na sandigan. Ikaw po yun, Panginoon. Palakasin mo. Itayo mo ang iyong mga anak. I-worship po natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Ina-acknowledge po natin na siya po yung ating kasama. Thank you, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Habang inaawit mo yan, visualize, not your problem. Kahit ako'y nangangamba, Visualize your victory. Ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus.
Sabihin po natin sa Panginoon, Kahit may suliranin man, lagi kang awitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. let's lift our voice to God. Kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo noon pa man. Ibuhos po natin yung laman ng ating puso sa Panginoon ngayong umaga na ito. Ano man po ang inyong mga panalangin, hindi ko man marinig pero naririnig po kayo ng Panginoon. Sabi ni David, hinang-hina na ako. Para akong pader na malapit ng matumba, pero ang Panginoon ang aking tagapagtanggol. Siya ang aking kalakasan. Kapatid, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Sasamahan ka at papalakasin ng ating Diyos. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Lahat po na nangangailangan ng kalakasan na nanggagaling sa Panginoon, taas po natin ang ating kamay sa Kanya. Lord, hindi po sa galing, hindi po sa lakas, hindi po sa aming past victory, hindi po, Panginoon, sa tao kami nagtitiwala, sa iyo kami nagtitiwala. Ikaw ang lakas po namin. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Hallelujah. Oh Lord, in Jesus' name, lahat po ng mga nakataas ang kamay sa iyo, palakasin mo sila, ipagtanggol, na nagpe-pray ng kagalingan, pagalingin mo sila, in the mighty name of Jesus. By your stripes, we are healed, mentally, emotionally, spiritually, and even physically, oh God. We are healed. You are the source of our strength. You are the source of our health. Lahat ng tulong, lahat ng ating pangangailangan ay galing sa Panginoon. Ibigay mo na sa Kanya. Come on, right now. Open your mouth. Give Him praise. Give Him honor. Receive the joy, the strength that comes from the Lord. Open your heart. Open your mouth to the Lord. Receive it by faith. Di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo Just our voice to God. paman. Just the people of God be heard. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Panginoon, kung napapalibutan kami dati na napakaraming problema, maraming kaaway, ngayon, palibutan mo ang iyong mga anak ng iyong mga anghel. Ingatan mo sila, patnubayan sa araw-araw ng kanilang buhay. Lahat ng mga ninakaw ng demonyo, magkakabalikan. Ibabalik mo sa kanila lahat ng ninakaw ng demonyo.
sa pangalan ni Jesus. Lahat ng nawasak, lahat ng nasira, mare-restored. In Jesus' name, you are our healer, you are our provider, you are our deliverer. Hallelujah! Kasama kami sa parada ng tagumpay na pagtagumpayan mo na, Panginoon. More than 2,000 years ago, we are more than conquerors. We are born to win. In Christ Jesus, hindi ka kawawa. Ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah! Ikaw ay mananampalataya. We will walk in obedience and we will walk under the power of the shadow of the Most High God. In Jesus' name. In Jesus' name. Palakpakan po natin ang pinaka-the best, ang Panginoon. Somebody shout, Hallelujah! Hallelujah! Lahat ng pinalakas, sumigaw na malakas na Hallelujah! Hallelujah! May the Lord bless you and keep you. I receive. May the Lord face shine upon you. I receive. May the Lord bless all the works of your hands. I receive. May the Lord protect you and guide you. I receive. May the Lord grant you peace, I receive. unshakable faith. I receive. In the mighty and matchless name of Jesus we pray. Lahat po ng mga mananagumpay ay sumigaw na malakas na Amen and Amen. Woo! Kamayan po natin ang bawat isa. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon.